Yo, what's up mga kalabs? For today's video, nandito ako sa likod ng bahay namin, specifically sa bahay nila Kuya Bang, dito sa harap nila. Kasi namimitas ako ngayon ng ingredients natin para sa lulutuin natin. In short, fresh from the farm ang ating mga ingredients for today's video. So ayan ang pinipitasan ko ng mga talbos ng sili. Yang sili na yan na mistisa. And eto ang ating papaya na pipitasin. Ayan, may punong papaya din kami dyan. And of course, para sa ating sausawan sa ating lulutuin, mamimitas din tayo ng kalamansi. Buti na lang na tiyempo na ang daming bunga ng kalamansi namin ngayon. Need lang sunungkitin kasi yung mga malalaki ay mga nasa taas. So mamaya susungkitin natin yan. For now, mamimitas muna tayo ng talbos ng sili. And natutuwa ako dito sa tanim na sili nila kuya kasi color light yellow siya, kakaiba. And packet na nga tayo sa taas kasi tapos na tayo mamitas ng ating mga ingredients. And pag hindi nyo pa naman nahulaan ang lulutuin ko na menudo, ay ewan ko na. As you can see guys, maliit na papaya lang yung kinuha ko. Although meron ng malaki doon yung medyo maniba na or hinug-hinug na ng konti. Pero hindi ko kinuha yan kasi ganito lang yung mas gusto ko, yung hilaw lang. Kaya parang mukha lang siyang sayote. Pero wala kaming sayote kaya papaya ang ilalagay natin for today's video. Okay lang naman sa akin kahit sayote or papaya. Pero kung nandito si mama, ang kukuhanin kong papaya is yung maniba na dahil mas gusto ni mamang ilagay yun sa tinola kasi sumasama yung flavor na nun sa sabaw. Nagiging medyo matamis-tamis na yung sabaw and yun yung gusto niya sa tinola. And magkaiba kami ng gusto pero dahil wala siya dito, ako ang masusunod kung anong ilalagay ko ngayon sa tinola. Oh, dating gawi guys, ang makahula ng lulutuin, may tinola for lunch ha. Oh. So, yan ang ating mga ingredients. Papayang hilaw. Kung sayote gusto nyo, pwede rin. Pero ito lang ang available sa amin. Papaya, kaya yan ang ginamit namin. Dahon ng sili, pwede ring malunggay. Depende sa trip nyo. Ayan. Chicken, of course, ang ating main ingredient. And mga aromatics natin. Sibuyas, bawang, and luya. And siling haba. So, yan guys, ang ating menu for today. Tinola tayo for today para makahigup-higup naman tayo ng sabaw-sabaw dyan. So, lulutuin na natin yan any moment. Tara! It's luto time! Kaya maglalagay na tayo ng mantika sa ating kawali. And after natin painitin ng mantika at kawali, igigisa na natin ang ating mga aromatics. And as you all know, dito sa Kutob-Kutob Luto serye natin, sabay-sabay ko nang ginigisa yung mga aromatics na yan. Walang nauuna, walang nahuhuli. Lahat sabay-sabay, maluluto, and masusunog. And after nga natin igisa yan ng mga 1 year and 2 months, pag naamoy mo na yung aroma ng mga aromatics mo, it's time na para ilagay ang iyong main ingredients which is ang manok. Manok na free-range, stress-free, sana all stress-free, char. So, yung manok natin, nilaga ko na yan. So, half-cook na yan. Yan, guys, as you can see, may mga brownings na siya dyan. May mga brownings. So, that's what we like. Yan. Yan lang nadudulot ang pagsangkot siya. Yung paglabas ng mga sariling oil ang chicken natin. And yung flavor nila, in-depth flavor nila. Then, after natin masangkot siya yan, sasabay na natin ang papaya. Kasi gusto ko rin sinasangkot siya ang papaya. Bago tayo maglagay ng mga flavorings. Yan, sama-sama yan dyan. They all bind together. Medyo malambot na yung ating chicken kasi nga, pinre-cook na natin yan, pinakuluan na natin yan para yung sabaw na na-extract niya, pwede namin gamitin sa sabaw ng dogs namin, ang pagkain ng mga dogs namin. Double purpose kumbaga. So hindi na natin hahalo-haluin masyado kasi baka malasog-lasog na. And dito na tayo maglalagay ng mga flavorings guys. Dahil nasangkot siya na natin yung karne, pati yung ating papaya. Maglalagay na tayo ng pepper. More pepper. Pepper to taste. Then, patis. Patis ang ilalagay natin. Then, isasangkot siya ulit natin para manuot yung flavor dun sa chicken and dun sa papaya. Yan. Pag nagkulang mamaya yung lasa, i-adjust na lang natin. Again, sasabihin ko, mas mabilis mag-adjust kesa mag-adjust. Mas mabilis magdagdag kesa mag-adjust ng flavors, guys.
So, huwag masyadong marami pag naglagay kayo para mabilis nyo lang i-adjust. Pag nasobrahan, pag nakulangan, yan. Sangkot siya lang tayo dito for today's video. Okay na yan. So, ayan, dahil medyo naiiga na yung mga nilagay nating flavors dyan, it's time para lagyan ng water from Water District. And, lalagyan natin ng chili natin. Yan. Then, lalagyan pa natin yan ng konting water, ha? Hindi pa yan. So, kumukulo na ang ating tinola, guys. It's time para maglagay ng chicken cubes. Yan. Dagdag flavor. Para chicken na chicken ang sabaw natin mamaya. Let's go! And dahil nga pamilya na namin to, hindi pwedeng walang partner ang aming tinola. And malapit na maluto ang tinola natin, kaya sinimulan ko na rin magprito ng partner na PG. Ayan guys, lagi kaming may isda sa rep dahil pag nandito si mama or wala si mama, mahilig talaga kami kumain ng isda eh. Lagi talagang pang-partner namin sa mga ulam namin. And eto na nga ang update sa ating tinola. Siguro mga 311 na kulo na lang, okay na to. Luto na to. And dahil nga malapit na sa katotohanan ng ating tinola, it's time na para ilagay ang last ingredient na dahon ng sili. Ako, personally, I prefer ng dahon ng sili ang nilalagay sa tinola kaysa malunggay. Taas sa mga paa ng mga katim ko dyan na team sili kaysa doon sa mga team malunggay. Char! Please comment down below kung pares tayo ng trip sa tinola, guys. And yun lang, guys. Share ko lang sa inyo ang pagluto ko ng tinola. Nasa inyo na yun kung gagayahin nyo or may ibang way kayo ng pagluto. Thank you for watching. See you on my next one. Okay na to.